po ang inyong mga lingkod. Ito ba si Mama Loy? Ito po si Ate Morena. At ito naman po si Papa O, si Odiles. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin, ha? Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika na namin, dali. Ay, naku, nakatandong ka. Yes, diba? Namiss ka nila sa Canada. Yes, Morena. Ikaw ang lagi nilang hinahanap, Grabe, Morena. walang bukang bibig talaga yung mga tao. Nasaan si Morena? Nasaan si Morena? At syempre, inamin namin sa kanilang totoo, Morena. Na hindi ka lang namin nailabas dun sa Balikbayan Box. Hindi na ako nakasama, Mama Loy. Sana makasama susunod po yan. Oo, dapat sana natadyakan kanila sa mukha. Sorry. Oo. Ay, naku, sana na-meet mo yung mga na-meet namin doon. Di ba katulad nung nasa airport tayo sa Air Canada, si Sir Sunny Cabantos. Ay, oo. Oo, ng Air Canada. Air Canada. Air Canada, Edmonton. Yes. Oo. Grabe yung pag-asikaso sa amin. Maraming salamat. Yes, thank you so much. Eh, doon naman bigla tayo nagpunta sa Maple Leaf, di ba? Sa Maple Leaf Lounge, doon sa Vancouver. Oo, sino nag-asikaso sa Ay, amin? naku, tignan mo naman. Nandyan sila Miss Alina Almsin, si Chris Ocampo, Vilma Suaso, at Jonathan Adlawa ng Air Canada Maple Leaf Lounge sa Vancouver. Thank you so much. Thank you so much. Grabe, Yes. So, kaya nga naiiyak na ito si Richard del Castillo. Yes, namimiss na namin France, siya. Oo, Diba? kung may kapuso, kapamilya, meron namang ka-arte. Ha? Arte siya. Talaga ba? Namimiss na siya ng mga fans niya. Oo. Anyway, namimiss na rin naman nila ikaw, Brenna. Yes! Uy, teka muna, Kuya. Ano ng chika? Syempre, ito na yung favorite mo. Sino, Kuya? Bea Alonso. Ay! Oh! Pero comment, ha? Nagtago! Lumupog. Muna kaya, Kuya. Bakit natataon ng balita? Oo! Ikaw nandito. Oh, anyway, Kuya. Professional naman tayo eh. Ano balita sa kanya? Ha? Huwag ka naman sumimangot dahil Oo nga. kakaloka ka. Hindi, nabalitaan ko lang naman ito. Ay, ano yan? Kuya, Oh. baka live yan, ha? Hindi, kaga. O sige, Kuya. Tahimik lang ako dito, ha? Mahirap na. Eto na nga, wala namang live news dito. Grabe naman kayo. Ano ba yun? Oo, Nay? ito nga just recently. Oo! Oo, ano ba itong narinig natin? Ito, hindi ito konfirmado, pero itatanong na rin natin Na? kay Bea kung totoong namanhika na sa kanila ang kanyang magiging asawa. Oh? Oo. True? In the near future. Talaga Oo. ba? Si Sir Vincent ko. Ay, talaga ba? Oo. Ah. So, di ba pag pamamanhikan, andun yung parents? Oo, ganun. Di ba Present, pupunta yung mga parientes, yung family ng guy dun sa family ng girl. Para formal na hingin yung kamay ng dalaga at planuhin ng pag-usapan ng kasal. Yung old style na diba? pamamanhikan. Yung may dalang mga kakanin, di ba? Mga ganon, yung mga lumang tradisyon. Ba't nakasimangot ka, Morena? Ay, ito naman, Kuya. Hindi! Baka mamaya misinterpret naman nila, Kuya. Nasisilaw lang ako sa ilaw. So, Kuya, kailan ang kasal? Ang sabi yan, early next year. Ayun lang ang nakarating naman sa akin. Ngayon, ay sila nang bahala kung pabubulaanan nila or aaminin nila. Kuya, bakit naman walang lumalabas na chika tungkol dyan? Alam mo, ako naiintindihan ko kung sakali man na itong nabalitaan natin na ito totoo at hindi nila ito inilalabas. Kasi di ba minsan nagugulo Nagugulo yung setup Kasi may mga kuro-kuro na yung mga netizen Siguro pinili na lamang nilang maging privado at hindi na i-announce pa in public. Uy, Kuya! Bakit yung chika? Ano bang trabaho natin dito? Magbalita, Kuya. Sige. Ano ibabalita? Palitan mo. Palitan mo, itaas ni Ultra Mega, Tamo ka, kagagayan mo na gulo ng Ultra Mega natin. Nakakaloka ka. Tama ka pala, Kuya, tama. Kakulay mo pa naman ng Ultra Mega. Yeah!
kakulay natin ng Ultra Mega. Yeah! May murang bilihin. Yes! Na kung may Suki card ka na po, ang dami mong points. Oh, yeah! At doon na mimili ang mga magre-regalo ng mga basket. Yes! Kasi na ma-maximize ang budget. Mas maraming napapamili pag sa Ultra Mega. Ano pa? Nulog mo pa yung Ultra Mega. Anyway, yun na nga. Ay, kung totoo man yun, and syempre, di ba, I'm sure, lalo yung mga fans ni Bea, masayang-masaya para sa kanya. Di ba? Tsaka, Diyos ko naman, sabi nga nila, it's about time na si Bea ay, kumaga, mag-settle down na. Yes. At saka, celebrate love, love, love. Yes. Diba? Diba? Kung totoo yan, sana totoo! Kung hindi naman totoo yan sa ngayon, please disregard our previous message. Kuya, okay na? Pwede na tayo mag-iba ng topic? Tama ka na. Bakit? Parang ayaw mo yung topic. Uy, hindi naman, oy. Happy nga ako for her. Wow. For her? Oy, nakakatuwa naman dito kasi si Eman Pacquiao ay pumirma na at tuloy-tuloy na ang kanyang pag-aartista. Ay, oo nga. At ay siya'y pumirma na sa Sparkle. Diba? Ano masasabi mo dyan? Wala. Okay. Tapos na agad yung segment? Hindi, syempre meron. Ano ka ba naman? So ano yung comment mo dyan? Hindi. Actually, syempre ako, kasi nga yung mukha ni, diba? Parang sabi nga nila ang gwapo raw na version ni Manny Pacquiao. Itong kanyang anak. Pinakagwapo sa mga anak ni Manny Pacquiao. Opinion mo yan. Oo. Siyempre yung gwapo is relative, di ba? Yung kanya-kanya tayo ng definition ng gwapo. Kaya itaas mo yung kanang kamay mo, Brenna. At manunumpa ka. Hindi! Wala naman ako masama sinabi! Ay, nako. Pero teka lang, Nay, kidding aside, ikaw as a manager, ano masasabi mo? Tama ba yung naging move niya na mag-showbiz na siya habang nagsisimula pa lang yung kanyang boxing career? Well, ako, ito opinion ko lang naman. Everybody's entitled to his own opinion. Yes. At saka, syempre, bilang matagal na akong manager. Yes. Alam ko na yung makakabuti or makakasama or makakatulong or hindi makakatulong kay Eman, Ako, no comment. Ayun. Matagal-tagal kung di narinig yan, Hindi. Uy, kuya! Bakit? Kanina may sinasabi ko dyan tungkol kay Eman. Wag kang gusto mo bigwasan kita sa pes. Ito na, sasabihin ko, para lang manindigan ako. Ako okay lang naman. Kasi kung yun naman ang gusto ng bata, kung happy naman siya, at yung kanyang kaligayahan ay naibigay naman sa kanya ng Sparkle. Sa akin lang naman to, sana bumabad muna siya sa boxing. Sana ay, kumbaga nagpakilala muna siya, kahit maka-isang title man lang siya, hindi ba? Para kung mag-artista siya, hindi siya sasabit na, kaya nag-artista yan, kaya agad tinanggap yan kasi anak ni Manny Pacquiao yan. Pero kung ikaw may napatunayan ka sa boxing field na, ayan yung anak ni Manny Pacquiao nanalo, na may title, dalawa na nga title niyan mga ganyan, di ba? Ibig sabihin sa sarili mong merit, di ba? Ikaw nakikilala. Hindi yung sumabit ka sa tatay mo. Pero wala akong ibig sabihin doon dahil syempre, tatay naman talaga yung si Manny Pacquiao. Kaya lang medyo nahihilawan ako. Baka meron na yung nakitang potential sa kanyang Sparkle kaya siya sinign up na. Well, or baka naman mamaya meron na sila mga naiisip na mga endorsement deals, di ba? Lalo na sportsman tong si Eman. Ang akin lang naman, sana sa Sparkle, sana ay maayos nila yung imaging, yung right branding para kay Eman makuha nila para mas maraming endorsements ang dumating. Diba? Siyempre, mataas ang expectation ngayon
Dahil, ayan, nakuha niyo yung anak ni Manny Pacquiao. Tingnan nga namin kung mapasikat mo. May ganyan ka mababasa. Pero in fairness kay Emma Nay, medyo mataas yung level of confidence niya in terms of yung pagharap sa camera, pakikipag-usap, di ba? Dahil na-interview siya ni Tito Boy. Tapos nakapag one-on-one sila ni Piolo Pascual. May acting challenge pa, di ba? Tapos kay Ma'am Jessica So, nagsayaw pa sila. So I think parang medyo may flair siya when it comes to entertainment. Correct. Ako lang sana mahusay ang Sparkle sa pagmamanage ng career ni Emma. Otherwise, pag hindi nila ito naiangat ang career in like 3 years, syempre, kredibilidad nila nakataya sa Sparkle. Kasi, syempre, may mga naririnig na rin tayo na hindi sila maaalagaan ng Sparkle. Parang napabayaan sila ng Sparkle. Parang may paborito yung Sparkle. Parang ito lang ito yung ipinupush ng Sparkle. Yan, dapat patunayan nila yan kay Emma ngayon. Kasi ako, ando pa rin yung benefit of the doubt na gusto ko ibigay sa Sparkle. Baka naman this time may mapasikat talaga ng ng Sparkle. May ganon na reaction ng mga tao. Kaso nga na ako, paano yan? Hindi kaya magiging hadlang sa kanyang boxing career at sa showbiz? Ayan ang tingnan natin kung maimamanage din yan ng Sparkle. I'm sure, bigyan natin ng chance yung Sparkle na may mapatunayan na mahuhusay talaga yung kanilang grupo sa pagmamanage. Yan naman yun. Basta good luck Eman. Yes. At ito na nga, syempre, ito yung second part ng ating pag-interview sa Bini. Kung saan meron silang concert sa November 29 sa Philippine Arena entitled Bini 5. Wow! Nakakaloka. Sabi ko sa kanila, may bago ba kayong papakita? O baka naman, siyempre tumaas ang expectation ng mga tao dahil sabog nga yung kanilang 3-night concert sa Araneta. So, ano pang aasahan nila ngayon dito sa Bini 5 sa November 29? Ang laki ng venue, Oo. Ano sabi nila, Nay? Eto. Una sa lahat, ang aking pag-good luck sa inyong concert sa November 29. Ang tanong ko, mas kabado ba kayo ngayon kaysa nung 3 gabi ninyo sa Araneta? Yes. Sinong kabado? Taas ang kamay. Oh my God. Overthink po talaga. Si Coach Mickey nga po pinipigilan na kami na wag kayo i-overthink kasi parang sa smallest details overthink namin na okay naman pero parang for us parang we want more. We want to show more. Feeling ko din yung number of rehearsals din po kasi parang nung binilang namin 10 days na rehearsal lang po and hindi pa hold yun lahat kasi may ganap pa in between. So parang yun po kasi lahat po bago for this concert, lahat bago. Yung songs sa album ngayon lang po namin i-perform. May mga songs kami na pwede ba natin sabihin cover songs na syempre bago lahat yun sa amin. So solos po. First time natin nakakamatay, na solos. So solo kayo? Yes. Wow! So, kasi iniisip nung iba na parang baka naubos na ang Bini dahil 3 gabi silang naubos sa Araneta. So, may ibibigay pa ba kayo ngayong nasa Philippine Arena? Yeah, mas grabe yung ibibigay namin ngayon kasi feeling ko, as time went by rin, nag-grow yung knowledge namin sa music, sa gusto namin gawin sa mga solo prods namin. And dance-wise, ang dami naming na-try na ibang styles of dance. So feeling ko, sobrang ibang tao na kami from the person we were like months ago. Ikaw naman, Gwen. Siguro yung sa solo stages po namin. Kasi yung piyesa namin ngayon, parang sobrang layo sa isa't isa po. Talagang pinaghandaan namin, iba, parang malayo siya sa comfort zone namin. Tapos talagang, as in parang, di ba, ibang genre. As in po, feeling ko ma-enjoy din po Saka talaga. feeling ko din parang mas maganda po, parang mas maganda to sa mga solo stages or Last mga time. duo stages namin sa mga previous po naming concert. Oo. Si Maloy. Exciting. Maliban po sa mag-solo stage kami, siguro yung mga bagong song talaga na i-perform namin. Kasi ang tagal din namin
talagang pinagtrabahuhan yung album na to. So, ipo-perform namin siya ng first time lahat, buong kanta, buong songs, buong album sa concert. So, exciting siya. First time. Kumbaga, iba yung first time sa marinig mo na siya sa mga shows. Pero dun kasi concert sa Philippine Arena, tapos lahat ng kasamang mga Bloom. So, ibang experience talaga siya. Ang tanong nila, di ba, meron kayong mga hit songs like Salamin at saka yung Tropico. Parang hindi na raw nasundan yung Tagalog niyo. Tingin ko naman, may kanya-kanyang talaga yun, may kanya-kanyang time to shine, may time to kung ano lang yung kakagatin talaga ng mga tao. Well, as long as hindi kami tumitigil to release songs, hindi namin aim para may mag-hit o para mag-boom. Kasi we're here, kasi we love music, gusto namin maglabas for ourselves and for our families. Masasabi ko talaga na kapag parang nakagawa kami ng something great, kapag sumikat tong song na to, tapos biglang walang sumisikat na songs, at may sumikat ulit na song, yun yung masasabi ko na we did a great job kasi kaya namin bumalik sa light. Yes, I mean, parang nag-explore po kami ng different kinds of styles po, like sa songs, may R&B, meron yung pang summer talaga. So ngayon, ayaw din po namin mag-stick lang sa ganong sound na parang bubblegum pop. Gusto namin mag-explore pa, mag-think out of the box po para kapag may mga bagong supporters na mamimit ang BINI, na parang mai-impress na wow, sobrang dami palang pwedeng gawin pa ng BINI. Hindi lang sila basta bubblegum pop, hindi lang sila basta ganito. Maraming styles pa ang pwede namin ibigay po sa mga tao. Nakakakita rin ako ng mga nadadapa, na tatapilok, na pipilayan. Dito ba walang mangyayari sa Philippine Arena? Sana! Laki pa naman ng stage. Oo. Talagang kailangan namin ng at least rehearsal there. Kasi basta puro party-party kasi siya. So, ang dami naming parts po doon na talagang kakalat kami sa stage. Talaga. More on travels. Actually, unique sa concert na to yung difference niya sa past concerts namin. Ito kasi very interactive po siya. So, may mga Blooms kaming makakasama on stage. So, hindi siya concert na talagang perform lang kami. Talagang siya BINIfied. It's a feeling, it's a party. Experience. Yeah, for everyone. So, kahit daw saan makaupo, marireach daw nila ang BINI. Totoo ba yun? Sige! Kaya namin. Philippine Arena. Tapos, ano yun? Babiyahe kayo para libutin? Mag-zipline. We're not trying. Ginawa yan, no? Yeah, I saw Yung kami sa taas. Takbuhan kami. Basta good luck sa BINI, ha? Yes! At manonood kami. See you! Diba? Sa November 29. Yes! Oo, taray, kakaiba. Talagang kahit daw nasa dulo, yung mga tao ay mapupuntahan nila. Ah, talaga? Taray naman, no? Kaya laki-laki ng Philippine Arena, hindi ba? Oo. Diba? Paano mapupuntahan yun? Ha? Paano nila mapupuntahan? Ayan ang magic doon. Yan ang abangan mo kung paano. At meron silang pasabog pa. Ay! Oo. Ano yan? Ay, naku. Basta. Oo, yan ang BINI. Hello mga ka-update! We're inviting you to watch our concert, BINIfied, sa Philippine Arena on November 29 at 6 p.m. Super kakaiba to, guys. Ibang-iba to from our past concerts. Bumili na po kayo ng tickets. Yes. At agahan nyo. Dapat hindi kayo pagod kasi sobrang nakakapagod yung opening. Yes, huwag kayo malate sa 6 p.m. na show namin. Hindi, at saka pag sa 2 p.m. meron kami doon mga Bloom Zone and Fan Zone. Pwede kayo doon magliwaliw at makipag-chikahan sa mga kapwa niyo Bloom. So, punta na kayo. Pwede po kayong bumili ng tickets sa ticketnet.com.ph at Pulp Tickets here! And kung gusto nyo pong mapanood kami, mga team bahay, meron po tayong live stream sa I Want Tickets. Pwede kayong bumili ng ticket dyan. Kaya, get soon na! See you! Eto si Jex may pasabog din eh. Ay! Bakit? Umutot. Ay! Hindi. Umatin si Jex kasi sa MediaCon ng Shake, Rattle and Roll na palabas na sa December 25. Ay, syempre yan ang pasabog na na horror film ng Regal, di ba? Entertainment. Kaya Jex, balitaan mo kami dyan. Yes, tayo ay na-invite sa presentation at media conference ng Shake, Rattle and Roll, Evil Origins, Every Era Bleeds na ginanap sa Gateway Mall. At syempre, dinaluhan
ng mga cast. Present din ang mga writers na sina Norin Capili, Onay Sales, at Gina Marisa Tagasa. Kasama din ang Head Creative Content ng Regal Films na si JP Abelera. Kasama din ang mga directors na sina Shugo Praico at Ian Loreños. Pero hindi naka-attend si Direk Joey De Guzman dahil siya ay nasa South Korea at nagbabakasyon. At present din ang Executive Producer and Executive Vice President ng Regal Entertainment Inc. na si Attorney Kit Monteverde. At syempre, kasama rin ang President and CEO ng Regal Entertainment Inc. na si Miss Rosel Monteverde. Nakita din natin, para sumuporta si Tita Annabel Rama. At si Miss Rosel Monteverde na nga ang nagpakilala sa cast ng Shake, Rattle, and Roll. Andyan sina Lynn David, Arkin Lagman, Sarah Edwards, Raven Rigor, Sheko Apostol, Angelica Lau, Dylan Iturralde, Karina Bautista, Althea Ablan, Alex Calleja, Arlene Mulak, Sasa Girl, Elijah Alejo, Matt Lozano, Ashley Ortega, Isabel Ortega, Zeth Fedelin, Francine Diaz, Dustin Yu, Manilyn Reynes, Carla Abellana, at si Richard Gutierrez. Syempre sa mga nakakapanood na ng Shake, Rattle, and Roll, alam naman natin na ang Shake, Rattle, and Roll ay laging may 3 episodes. 3 episodes na hindi magkakakonekta ang istorya. Pero ngayon iniba raw nila ang Shake, Rattle, and Roll, Evil Origins, Every Era Bleeds. Dahil konektado ang storya ng 3 episodes. Kahit na daw nangyari sa iba't ibang panahon. Ang unang title nga ng episode ay 1775. Ang pangalawang episode naman ay ang kasalukuyang 2025. At ang pangatlong episode, ito, ang aabangan din natin, ang future, ang 2050. Na kwento nga ng mga writers and creative na pa-level up daw ang mga evil forces sa pelikulang ito. Pero bago nagsimula ang tanungan para sa mga cast, nagkaroon muna ng unveiling ng poster na pinangunahan ni na Richard Gutierrez, Carla Abellana, at Manilyn Reynes. At pagkatapos nga ng unveiling ayan na at nagkaroon na ng tanungan sa mga cast. Syempre, lahat ng cast ay natanong ng experience nila sa paggawa ng pelikulang Shake, Rattle, and Roll. Ang iba sa kanila ay first time gumawa ng horror movie. Pero lahat naman daw ng experience nila ay masaya at marami daw silang natutunan. Natanong din si Manilyn Reynes bilang siya ang isa sa pioneer ng Shake, Rattle, and Roll. Kung ano ang masasabi niya at experience niya sa paggawa ng Shake, Rattle, and Roll noon at paggawa ng Shake, Rattle, and Roll ngayon. At sinagot nga ito ni Manilyn Reynes na level up daw talaga ang mga kalaban ngayon. Dahil noon daw, puro takbuhan lang ang ginagawa. Aba, ngayon daw ay kung saan na siya tumitingin kasi ang mga kalaban na raw nila dito or yung mga aswang ay lumilipad na daw dito. Masayang masaya daw siya kasi gustong gusto niya raw na gumagawa ng horror film. Si Richard Gutierrez din ay natanong ng experience niya sa movie na to. Medyo hindi daw nga siya nahirapan kasi may pagka-action din ang Shake, Rattle, and Roll na ito. Matatandaan natin na nanggaling si Richard Gutierrez sa action serye na Incognito. Natanong din ang ibang cast ng dream role nila kung gagawa sila ng horror film. Sumagot nga si Sasa Girl na gusto niya raw maging zombie. Si Justin Yu naman ay gusto raw maging vampira. Si Miss Arlene Mulak naman ay gusto raw maging witch. Natanong din ang ibang cast, lalo na yung mga nakagawa na ng Shake, Rattle, and Roll dati, kung ano ang pagkakaiba. Ngayong wala na daw si Mother Lily Monteverde. At sinagot naman nila ito nang hindi daw nawala si Mother Lily, kundi lagi lang daw nasa kanilang mga puso. Natanong din ng ating mga kasama sa media kung bakit wala ang ibang cast
na sina J.M. Ibarra, Fiang Smith, Loisa Andalio, Ivana Alawi, Kayla Estrada, Janice De Belen. Ang iba daw sa kanila ay gumagawa ng bagong project at ang iba naman ay nasa lock-in taping. Naku, mukhang kaabang-abang na naman ito. Alam naman natin na ang Shake, Rattle and Roll ay talaga namang nakakatakot. Kaya may panonoorin na naman tayo at ang buong pamilya sa araw ng Pasko, December 25, 2025. Ito nga ay ang Shake, Rattle and Roll, Evil Origins, Every Era Bleeds. Oh, ayan. All-star cast pa lang Shake, Rattle and Roll. Ang bongga, no? Palagi naman eh. Hindi, tsaka ano na yan eh. Bahagi na ng movie history, ang Shake, Rattle and Roll. Lalo na ng MMFF. Diba? Nakapag-Shake, Rattle and Roll yes, yes. Oh. Shake, Rattle and Roll 5. Wow. Entitled Anino, starring Jacqueline Jose, Sheryl Cruz. At syempre, first appearance niya sa movie. Sino? Ding Dong Dantes. Wow! Diba? Wow, kuya! Anong role mo doon, Anino? Hindi mo ang palingkinan. Hindi ba ikaw yun? Ikaw ba yan, Nino? Ako nga yung yung parang kasambahay ni Jacqueline Jose. Sampalin ko si Brenda. Anyway, ay nako. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood po sa amin. Hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click nila po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mama Loy, M-A-M-A-L-O-I. At meron po tayong bagong vlog dyan, yung aming pong trip ni Nanay sa Banff, Canada. Yes. Nakita namin yung Aurora Borealis, tsaka yung Lake Louise, di ba? At saka nag-stay tayo sa Edmonton. Ilalagaan tayo nila Mami Shay, Daddy Mac, at saka ni Benj. At saka ni Edgar. Yes. Tsaka si Richelle. Si Richelle, syempre, at saka si Tito Oliver Carney. Yes. Thank you so much po. Pati yung kanila pa surprise na birthday celebration para sa akin. Maraming salamat po. And speaking of birthday celebration, ako, thank you so much to Chicks Inasal. Naku, sarap na sarap yung ating po mga kasamahan nung kami pa ay nagkainan dito ng birthday ko. Chicks Inasal po, bisitahin niyo po. Subukan ang sarap. Yes. At syempre, ang Mama Noy's Biko Latik, di ba? Sa napakasarap ng classic Biko at Ubi Biko. At meron dinakdakan dinuguan. Ang sarap at puto. Di ba? Mama Noy's lang yan. Thank you so much, Mama Noy. At saka yung yung alin? Hindi, yung si Chef Jem. Ang Heavenly Desserts, di ba? Ni Chef Jem si Flores. Ako, alam niyo naman, ako na ngayon, minsan, magugulat ka na lang. Yung mga nagbibigay ng corporate gifts na mga cakes, Heavenly Desserts na. Diba? Lagi mong nakikita dyan. Hindi masyadong matamis, hindi masakit sa lalamunan. Yes, at saka sophisticada yung lasa. Kaya, Chef Jem yan, naibigan ng mga alta. Naman. Di ba? And thank you so much din kay Doc JC Solis, the gorgeous man dental clinic, para sa aming gorgeous na ngiti. Miss Ara, thank you po dun sa cake at saka dun sa pizza. I love you. Ikaw naman, Rena. Yes, hello mga ka-update. Pag-follow naman po ng aking FB page. Ate Rena po, M-R-E-N-A. Kuya Ideal Vision. Yes. Doc Jessica D. Yes, at syempre pa ha, yung mga NPEX passers dyan, Yes! Lalo na kung nasa New York kayo o nasa US kayo, congratulations dahil malaki ang chance nyo na makapasok sa White House Cares. Ay, at mararanasan nyo ang alagang White House Cares, ni diba? Maring Rose Santos. Yes! Grabe pagtulong sa mga kapwa Pinoy. Tama! Marami na siyang natulungan dyan at the same time, itong Showbiz Update, ang dami ring natulungan. Tama! Na makapasok dyan sa White House Cares. Yes! Basta NCLEX passers kayo, ha? Yes! Lalo na kung nasa ibang state kayo na gusto nyo lumipat ng New York. Ay! Kayang-kaya yan ni Ma'am Rose. Andiyan po yung email address nila. Mag-message lang po kayo agad. Okay, ayan. At syempre pa, ang aking panayam kay Mr. Anjo Eliana. Ay, ayun. Ang kanyang realisasyon. Ang kanyang realisasyon. Sa mga kagagahan niya. Ay! Sa mga bigla niyang, yung kanyang outburst. Yung kanyang pagkukwento ng mga nakaraan, ng mga nakalibing na at mga nandun na sa baul na hinalukay pa niya.
ano ba ang kanyang realization. Yan sa OG Diaz Inspires. At syempre pa, ang The Issue, nako, ayan naman yung mag-ama na yung kontesera, yung tatay niya, super supportive. Pag lumarampa siya sa entablado para lumaban ng mga Yukon, oo. Miss Gay. Anak ko yan. Oh, proud na proud si Dandy. Oo, ha. Sa The Issue with Ina Evans. Yan, panoorin niya yan, ha. At syempre si Erin Diaz, yung vlog na aking anak. Okay? Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe at panoorin nyo na din. Okay? At ito po ulit yung lingkod, Papa O, si OG Diaz, lagi nagsasabi. At nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag mo po rin makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing. At ano pa nga bang lagi nyo inihihirit sa amin? Ichika mo na! Grabe naman makakatawa. Sino ba yan? Ay, natural, tindahan ko. May sabon talaga dito. Natural, parang hindi nyo naman ginamit sa mukha ninyo yung sabon. Grabe naman ka, kuya. Bibili lang ng langit. Buka na nga! Hoy! Huwag mo pinapaalis. Hindi mo makilala yan? Ano ba yan, kuya? Hoy! Ano ka ba? Si Angeline Quinto yan. Kuya, bibili. Sabi ko nga ba? Di ba kinakanta mo pa yung mga kanta niya? Ay, nasa yung sabon. Hello, Maya! Ayan, Diyos ko. Miss Angeline Quinto. Siyempre, ang ganda-ganda ni Angeline. Parang walang anak. Ay, naku naman, Ma. Ito namang happy homes mo. Yes! Akala namin makakasama sa Film Fest. Yes, alam mo ba? Yun lang po talaga yung isa sa medyo nalungkot ako kasi hindi po siya naisama sa MMFF. Pero sabi ko, okay lang, baka hindi talaga para sa atin. And sa trabaho pa lang na binigay sa akin, nagpapasalamat na ako dun. So, one more pa pag napanood ng mga tao din, sobrang nakakatuwa naman. Diba? So bakit bakit Happy Homes? Ang Happy Homes si Dayan Hilario kasi lahat po kami doon ay lumaki sa isang tenement. Okay. So yung tenement na yon talagang luma na. Okay. Pero lahat ng mga kapitbahay ko doon parang naging pamilya ko po. So, alam niyo yung siyempre sa tenement, maingay, magulo, pero masaya. O para sa kabatiran ng mga hindi alam yung tenement, yun yung parang ilang floors na building, pero puro mga apartment. Na magkakatabi. Yes. Kung dun ka nakatira, imposibleng hindi mo makakahuntahan yung mga kapitbahay mo kasi dikit-dikit lang kayo. So anong ang summary nito, Happy Homes? Yes. Ako po dito si Dayan Hilario, isa akong nurse. So dahil merong isang politician na gustong ipa-demolish ang Happy Homes namin, ako yung hindi pumayag. Ako yung nagtanggol sa mga kapitbahay namin kasi sabi ko sa kanya, kung ibibenta nyo to at kung gigibain nyo ang tenement na to, kikita kayo. Pero paano naman kami mga nakatira dito, saan kami pupulutin? So yun po yung dapat abangan ng mga tao kung ano po ang nangyari after that. Based ba ito sa true story? Hindi naman, Ma. Okay. Pero may pinagbasihan Pero parang base siya sa mga, alam niyo po yung ibang mga pabahay sa Tondo. Di ba may mga gano'n? Pero kasi, ang tenement, marami dito sa may Mandaluyong area Yun yung Quezon City din. Yes, QC. Yes po. Parang ilan na lang din kasi ang mga tenement na talagang matagal na lahat bago na talaga ang building. Correct. Kasi minsan iba, nabibili na tapos nagiging condo na. Yes. Sino mga kasama rito sa tenement? Kasama ko po dito, mga kapitbahay ko dito si Miss Eugene Domingo. Yes, si Paulo Contis. Luis Alandis. Siyempre si Richard Yap. Kasama ko. At marami pa pong iba. Star-studded? Oo nga. Tama ba ako? Ikaw ang producer. Isa po sa producers, Ma. Congratulations! Is this your first venture? Yes! Mama OJ, idol kita Ito po ang kauna-unahang pelikula na pag-co-produce po ako.
Wow! Kaya naman pala napakalapit sa kanya nitong Happy Home. Tsaka Mama Loy, actually ate, nung ginagawa po namin itong movie na to, dapat 2 years ago pa lang po tapos na Kaya lang, hindi po namin nagawa dahil nabuntis po ako sa pangalawang anak namin ni Nonrem. So akala ko, papalitan na po ako bilang kasama dito sa movie namin kasi naririnig ko na yung manager ko, nahahanap na po ng ibang kapalit ko eh. So ako'y nakiusap sa kanila, sabi ko, kung naman. Sabi ko, after kong mga nakapahinga lang ako ilang linggo, kaya ko nang gawin yan. So inantay po nila ako. At ni Direk Marlon Rivera, yung director namin doon. Ayos Direk Marlon. Nakakota ka na, nakadalaw ka lalaki at babae. Magdadagdag pa ba si Angeline? Yes, ma. Oh my God. Oo ba? Opo. Gusto pa? Opo. Ilan ba ang plano niya ni husband? Ni Nonrem? 12. Ay, ang tari naman pala. Hindi, barkada package pala to. Hindi lang ma. Hindi, sa totoo lang ma, gusto ko talagang anak, 5. Okay. Pero since hindi naman po ako normal, dahil CS ako, baka hanggang 3 po. Ibibigay lang nasa itaas hanggang 3. Bakit gusto mong madami yung anak? Gusto ko ng big and happy family kasi. Kasi lumaki ako ng kaming dalawa lang ng mama ba. So parang masyado akong sabik sa kapatid, alam niyo yun, yung gano'n. And syempre ngayon na meron akong sariling family, gusto ko ng maraming magkakapatid na anak. Masaya. Tama naman. Okay, syempre si Angeline, kilalang singer. Tapos ngayon, at umaarte naman talaga si Angeline. Yes! Ngayon na first time parang sariwang producer. Fresh producer. Teka, pang ilang taon ba bago ka ulit umarte sa pelikula? Ang gay? Naalala mo? Yung last ko pong ginawa, parang kung hindi po ako nagkakamali, mga 2 years or 3 years ago with Alex Gonzaga po. Yes po, yung Single Bells. Okay. Tapos ito na po yung pinaka-latest. Yung Ang Happy Homes ni Hilar. Sayang, no? Ito ba kung nakasama sa Film Fest, may laban si Angeline bilang Best Actress? Ay, naku nga, hindi ko yan masasabi ngayon. Sabihin mo na. Hindi ko masasabi yan, pero kung pipilitin niyo ko, oo. So, talagang sinama mo na pati Patot Panabla dito sa pelikulang to. Wow! Kasi unang-una, ang ganda ng story ng movie namin. And feeling ko talagang very timely po siya sa mga nangyayari sa atin ngayon at sa mga ginagawa sa atin. So, ibig sabihin, meron tong kurot sa politics, sa government? Yes, ma. Meron po. And sa mental health, kung paano natin mas, alam mo yun? Dinidil. Yes. Lalo pag sa mga kaibigan natin, di ba? Sana nakakamusta natin sila madalas. Kasi hindi naman natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. So anong famous line or yung natatandaan mong linya dito na hindi mo makalimutan? Yung sinabi ko po dito sa lahat ng cast na paano ba natin malalaman na ang isang tao ay kapitbahay natin? Kasi ang lahat ng tao na kapareho ng pinagdadaanan natin ay kapitbahay natin. Di ba? Ano daw yun, Rena? Mga mamali. Marami din ba kayo ditong eksena ni Ma'am Uge? Si Miss Eugene, Oo. marami. Alam ko, Talaga? hindi naman po talaga comedy yung pelikula, pero pag kami yung magkasama, parang naging nakakatawa tuloy. Talaga hindi comedy itong movie? Hindi siya comedy mo kasi siya suspense thriller po ito, yung genre ng movie. Talaga? Kasi tatanungin pa naman sa kanya di ba si Miss Eugene talagang premiadong aktres. Yes. Tapos may Paolo Contisca din na ang husay din umarte, di ba? So paano yung dynamics ng mga eksena niyo pagka yung mga magkaka-eksena? Di ganun ma, hindi namin na iiwasan talaga magtatatawa. Talaga? So, ika-cut kasi kailangan seryoso ka. Masaya naman. Yung mga katrabaho ko talaga. So may team song ito? May team song ito ma, and ang kasama ko po dito sa team song na to ay si Critico. Isa po siyang rapper. Siya yan gumagayapa ng mga lyrics na tungkol sa mga current kakaiba. events. Yes. Siyempre, pag meron tayong singer dito, tinitest natin kung baka nagli-lip-sync lang ng mga... Ay, grabe naman yun, ma. Diba sa tagal na ni Angeline, meron pang mga ganong akusasyon.
Meron pang gano'n? Diba, Mama Oji, Makaloy, at kung ako naman po mag-lip-sync, aminin ko naman yun. Kasi di ba may mga times talaga na syempre yung ibang singers, kung hindi naman talaga sila nasa kondisyon, at para maituloy lang yung show, pwede. Pwede naman po. Pero, syempre hindi naman lagi. Pero ikaw ba, may mga times ba na pumipiyo ka pero papanangalata nila o binawi mo para lang mabura yung pagkapiyo? Pag hindi kondisyon yung boses. Alam mo, Mama Oji, awa ng Diyos, wala pa naman. Pero, yung muntik-muntikan lang. Yung muntik-muntikan lang, maraming beses na rin. Normal naman yata yun sa mga singers. Siyempre, hindi naman laging perfect yung boses natin, di ba? Lalo pag minsan may sipon o may ubo, di ba? Lalo pag minsan may mga shows kasi na inaabot ng madaling araw na, di ba? Late na. Ang hirap kaya kumanta ng ganung oras. Tapos bumiyahe ka ng 12 hours papunta doon, di ba? Abra! Pero nung panahon hindi ka pa sumasali sa Star Power, naging hanap buhay mo ba yung magagala ka sa mga barangay para sumali sa singing contest? Parang hindi naman siya naging hanap buhay pero kasi racket? Yung racket, parang ganun po. Kasi nag-start po ako sumali ng mga amateur, mga 9 years old ako Ay, ang bata? Mga 9 years old. And ayaw po akong payagan ng nanay ko noon, ng Mama Bob, kasi hindi ako nakakapasok sa school. Kasi kadalasan ng fiesta, di ba, Sabado-Linggo. So ayaw niya po ako sumali ng mga contest. Ako lang po talaga yung matigas ang ulo, yung tumatakas ako sa mama ko. Basta pumasok siya ng CR, didiretso na ako sa kaibigan ko, nakaready na yung mga damit, ganyan. Kasi yung time na yun, parang, ang gusto ko lang talaga, kahit manalo ko, kahit basta third place, ganyan. Kahit hindi na nga po yung champion. Kasi yung third place, may 1,000 din. May premyo. Kasi lagi 3-2-1, minsan 5,000, 3,000, 2,000. So kung third place, masaya na ako doon. Pagpasok ka sa top 3. Yes po, kasi may mauwi ka namang trophy at saka may pera din. Paano yung waiting game? Ayun ang mahirap. Di ba minsan inaabot ng parang paumagahan? Yes, minsan naranasan ko, masa nabotas ata ako sumali noon. Diyos ko, 68 ang contestant? Ang contestants, tapos meron pang dancers yung in between. So mag-aalas 6 na ng umaga. Siyempre kami nag-aantay lang kami sa mga bangketa. Kasi minsan, di ba, walang paupuan. Dala lang kami sombrero kasi nga para hindi mahamugan. Opo. Tapos yun, hindi naman ako pumasok sa tatlo. Grabe, no? So, umuwi ako Angeline Quinto, pero good morning, ganun experience. Good morning, mama! Wala akong way, gano'n. Grabe. Paano mo ba inaalagaan yung boses mo? Hindi ko alam, iba-iba yata ang mga style ng mga singers sa pag-aalaga ng boses. Mama, totoo yan. Iba-iba naman po talaga. Kasi, katulad sa akin po, nagugulat yung ibang tao, bakit daw ako umiinom ng malamig? Kasi ang malamig naman na inumin, hindi naman talaga siya nakakasira ng boses. Yes. Mas nakakasira po ng boses ang chocolate, ang nuts. Kasi di ba ang mga mani, Makati sa lalamunan, so ang hirap-hirap pumunta, yan ang medyo mga nakakasira ng boses. At ang pugpupuyat. Yung pagbe-vape? Ang pag-yosi, nakaka-apekto din yun. Kaya pala, Rena. Alam mo na, yung vape. Kaya pala ganyan yung boses mo. Okay na, hindi naman ako kumakanta. May palasot na naman, no? Gymnastify, Nay. Pero lahat ng tao may baga, ha? Pero lahat ng tao may baga. Ano yan, ha, Rena, ha? Saka lahat ng tao gumagamit ng sabon, Rena. Ito na nga, sandali lang, no? So ito, horror? Suspense thriller po. Suspense thriller. Pero Happy Homes yung title, no? Kaya tuloy isipin mo agad, comedy, feel good. Doon pa si Miss Huge. Oo nga kaya akala ko comedy. Galing. So kailan ito? Sa December 3 sa lahat po ng sinihan. All cinemas nationwide, December 3 na po ang showing namin. Wow! Sana mapanood niyo, Mama. May temang Pasko ba to? Opo naman, Ma. May temang Pasko. Okay. So, ayan, bagay na bagay for the season. Diba? Panoorin natin. Pero syempre, November 25 ngayon, bukas November 26. Kaya, happy birthday! Happy birthday, Angeline Quinto! Happy birthday
Happy birthday! Happy birthday! Meron kami bisita! Happy birthday! Meron kami bisita! At syempre, ay, dito ka muna! Dito ka! Non-Rev, dito ka muna. Huwag ka na magulat, mas magulat ka dahil eto, merong pagbati sa'yo, etong VTR. Yes. Eto, si Mama Bang. Ha? Joke lang. Hindi ka, kinabahan ako. Muntik yung mabitawan yun. Nananahimik na na. Oo nga, ayan. Ano naman akala ko may lalabas na balit doon sa gilid. Mag-wish lang ako, ma'am. Go! Thank you! Yay! Anong birthday wish mo? Oo, Non-Rev. Non-Rev. Anong birthday wish mo? Wish ko lang sa kanya palagi good health and Right conduct. Good health and right conduct. Ano daw? Good health and? more success sa Yeah. Yay! Ang sweet! Wow! Actually, kinamusta tayo kanina ni Angeline. Magpa-wish kasi gada isang wish, isang kiss. Oo. Hoy, birthday mo rin! Non-Rev, birthday mo rin! Anong wish mo sa akin, Non-Rev? Anong wish mo? Kay Lloyd? Oo. good health din po. Yes. Ay, thank you! Teka lang, pagkakataon ko na to! Gusto ko yun. Parang kasama din ito si Mama Lu. Ayan. Oy, nako, Non-Rev, ha? Mahalin mo yung dito ng bonggang-bongga. Forever sana kayo, ha? Yes! Mabuhay kayo ng masaya, masagana. Yes! At syempre, Angeline, ang iyong imbitasyon sa kanila. Yes, Mama Lu, Mama Oji, thank you po. Thank you, ate, yung sabon mamaya na po. Iniimbitahan ko po kayong lahat. Showing na po sa December 3 sa lahat ng sinihan ng bagong pelikula po namin, ang Happy Home, si Dayan Hilario. Yes. Makakasama ko po dyan si Miss Eugene Domingo, Paolo Contis, Luis Alandi, and Mr. Richard Yap. And of course, directed by Direct Marlon Rivera. Yay! Salamat po! Maraming salamat, Angeline, at thank you, Non-Rev. Thank you, babe! Ayan. Diyan ka lang, ha, Non-Rev, kasi syempre, para ma-experience mo yung aming mga pa-ending. Yes! Ay, naku, maraming salamat. Yes, at happy birthday ulit, Angeline. Kaya, eto na, I'm sure, makaka-relate sila dito sa Happy Homes. Yes! Ni Dayan Hilario. Kaya, Dayan Hilario, Angeline Quinto, and Non-Rev. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Chika mo na, dali. La 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 la. Chika mo na, dali. One more time. La 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 la. Chika mo na, dali. Hindi ka pala nahalikan ni ano. Hindi nga nakakainis. Hindi siya nahalikan. Non-Rev, Non-Rev, hindi mo nahalikan. Hayaan mo na si Non-Rev. Buti naman, pinagawa ko sa kanya. For a change. Ngayon, amuyin mo. Ano ka ba? Ano naman yung may birthday? Parang kailangan ko yung sabon.